Magandang araw, Tito Makoy. Tawagin niyo po ako sa pangalang Simo. Nagumpisa ang kwento ko noong magtagpo ang landas namin ni James, isang pastor na isang Kristiyanong relihiyon, yung hindi Katoliko. Amerikanong pastor at misyonaryo itong si James. Hapon pag uwi ko galing sa trabaho, nagulat ako kasi merong isang kano abala sa paglilinis sa harapan ng bahay na malapit sa amin. Ang bahay na ito matagal nang walang nakatira. Hi! Iyan Tito Makoy ang bati ko sa kanya pagtapat ko. Alam mo na po tayong mga Pinoy, mabait sa mga dayuhan. Sumagot naman sa akin itong si James at noon ko nalaman na siya pala ang mangungupahan dito sa bahay na matagal nang walang nakatira. Kinabukasan habang nagkakape ako sa harap ng bahay namin, nakita ko siyang naglalakad, nag-iikot sa lugar namin, lumalapit sa mga tindahan. Tila yata kinakabisado ang aming lugar kasabay na ang kanyang pagpapakilala. Dahil isa siyang pastor at misyonaryo, ganoon ang kanyang ginagawa para makisalamuha sa mga nakatira dito sa lugar namin. Noong magawi na siya sa bahay namin, pinapasok ko siya sa aming bakuran. Bumati ito sa mga magulang ko at kapatid. Pinagkapi ko siya at napasarap Tito Makoy ang aming kwentuhan. Dito ko nalaman na isa pala siyang pastor at misyonaryo. Galing siya sa Pennsylvania, USA. Alam niyo Tito Makoy, tanghali na nang nakaalis siya sa bahay namin kasi napasarap talaga ang aming kwentuhan. Ang mga magulang ko kasi paminsan-minsan sumasabad sa aming pagkikwentuhan. Palibhasa nga magkaedad lang kami, naging madali sa amin ang magkapalagayang loob. Hanggang minsan isang araw inaaya niya akong pumunta raw sa kanilang kapilya para sa Sunday service nila. Ako naman Tito Makoy, alam niyo po hindi ako religyoso kaya wala iyon sa akin, ni hindi nga ako nagsisimba. Kasi nung panahon na iyon, wala akong girlfriend kaya walang nakakapilit sa aking magsimba. Ngunit dumating ang araw na napilitan akong pagbigyan siya sa kanyang paanyaya sa akin na dumalo sa kanilang Sunday service. Ang kapilya kasi nila medyo malapit ng kaunti sa bahay, hindi siya kalapitan, ngunit hindi naman malayong malayo. Doon siya nagsisilbing pastor, liban sa kanyang missionary works na ginagawa. Alam niyo Tito Makoy, wala namang silbi ang pagpunta ko roon kasi hindi nga naman ako nakikinig. Habang nasa preaching service si James, alam niyo po ang sumagi sa isip ko, aayahin ko siyang minsan, pumunta kami sa mga inuman sa downtown. Tingnan lang natin kung kaninong impluwensya ang mananaig. Ang impluwensya niyang espiritual o kaya ang aking impluwensya sa inuman. Iyan Tito Makoy ang kalukuhang sumagi talaga sa utak ko. Biyernes na hapon pagdaan ko sa tapat ng bahay ni James, nasa harapan siya nito at nakaupo. Binati ko siya. Kasunod ng aking pagbati Tito Makoy, binuksan niya ang gate at pinapasok ako sa kanyang bakuran. Naupo kami sa silyang bakal na nasa harap ng kanyang bahay. Sa aming pagkikwentuhan, tinanong ko siya kung wala siyang gagawin ngayong gabi. Nung sumagot siyang wala naman, dito ko na siya inayang maglakad-lakad kami sa downtown ngayong Biyernes na gabi. Alam mo Tito Makoy, yung pagyayaya kong iyon, patyambang lang talaga, ngunit nagulat ako kasi pumayag nga itong si James. Dahil dito isinagawa ko na ang aking binabalak. Dinala ko siya sa isang hangout sa downtown. Ito'y kahit na hindi ako sigurado kung papasok siya, iinom o hindi. Total Tito Makoy, ang pinagdalhan ko sa kanya inuman lang naman talaga. Kasi sa lungsod namin bawal na ang mga hangouts na merong sumasayaw, lalong-lalo na yung mga naguhubad pa. Wala na yan sa amin. Ngunit sa aking pagdadalawang isip, nagulat ako kasi game na game din pala sa inuman itong si James. Alam niyo po, makwento rin ito noong malasing na.
Ang nakakatuwa Tito Makoy kasi nagkikwentuhan kami ni James Tagalog. Marunong kasi siyang magtagalog kasi sila palang mga misyonaryo bago ipinapadala sa kung saang lugar. Pinag-aaral talaga sila ng lokal na salita sa lugar na kanilang madidestinuhan. At dito sa Pilipinas, Tagalog ang kanyang pinag-aralan. Lumabas ang totoo na madaldal rin pala itong si James pag nalalasing. Alam niyo po Tito Makoy, doon sa hangout na iyon, ang daming mga chikas na umaali-aligid kay James. Alam mo naman po dito sa atin, pag foreigner ka o dayuhan, ang daming taong nagpapapansin. Subalit ang lahat na ito ay hindi gaanong binibigyang pansin ni James. Nakasentro kami sa aming pagkikwentuhan at pagtatawanan. Napansin ko Tito Makoy na malakas rin siyang uminom. Alam niyo po, nakipagsabayan talaga sa akin. Ngunit sa huli, nalasing ng husto itong si James. Kaya tuloy kinailangan kong tumawag ng taxi pauwi sa amin. Hindi kami pwedeng sumakay ng jeepney kasi baka may makakita sa kanyang miyembro ng kanilang simbahan. Hindi maganda ito para kay James. Pagdating namin sa kanyang bahay, dahil nga lasing na lasing itong si James, ako na ang nagbukas ng gate at ng kanyang bahay. Pakapasok namin sa loob ng kanyang bahay, inihiga ko siya sa sofa. Talagang plastado itong si James. Tinitingnan ko ang loob ng kanyang bahay kung anong mga kinakailangang ayusin bago ako umalis. Ang napansin ko Tito Makoy, hindi yata naka-shutdown ang kanyang desktop. Kasi gumagana ang screensaver nito na yung lumalangoy-langoy na isda. Delikado ito Tito Makoy, baka mag-overheat. Lasing itong si James, hindi siya magising. Kaya naman pinindot ko ang keyboard ng desktop sa pagbabaka sakaling wala itong password. Isa-shutdown ko bago ako umalis. Yun nga Tito Makoy, walang password kasi noong pindutin ko ang keyboard, bumukas ang screen sa window na kanyang ginagamit kanina. Siguro ito ang kanyang binabrowse kanina bago siya naupo sa harapan ng kanyang bahay at bago ako dumaan, bago kami nagkayayaan. Nagulat ako Tito Makoy kasi ang nakabukas na window ay nasa dating site ng mga lalaki. At ang mga window naman na nakaminimize, lahat gay porno sites. Nagulat talaga ako sa aking nakita. Isa-shutdown ko sana ito, kaya lang naisip ko na baka sadyang ganoon ang ginagawa ni James kung nandito siya sa bahay. Ito'y para kung sakaling may message, malalaman niya kaagad, mababasa niya. Kasi nga ang volume ay malakas din ang sound. Hindi nga nagtagal, merong notification na nag-pop up, tumunog ito, malakas talaga ang volume. Maaaring kanina hindi ito inoff ni James sa pag-aakala niyang hindi kami gaanong magtatagal sa inuman. O kaya naman nakalimutan niya lang talaga. Basta Tito Makoy, ang sumagi sa isip ko ay baka talagang sinasadya niyang hindi ito i-shutdown, kaya mas minabuti kong wag na lang itong i-shutdown. Siniguro ko na lang na nakalak lahat ang pintuan at bintana ng bahay ni James, maging ang gate siniguro ko ring nakalak pag alis ko. Maaga kong bumangon kinabukasan, tiningnan ko kaagad si James sa kanyang bahay. Kumatok ako sa kanyang gate at gising na nga itong si James. Binuksan niya ang gate. Ngunit hindi na talaga ako pumasok kasi sinabi ko lang sa kanya na tinitingnan ko lang para masigurong okay lang siya. Pagkatapos Tito Makoy, umalis ako kasi papasok nga ako sa trabaho. Pang-araw kasi ang shift ko sa hotel na aking pinagtatrabahuan. Dumating ang sumunod na linggo Tito Makoy, siya naman ang nag-aya sa akin sa bahay niya lang. Ngayon ko nalaman na talagang umiinom pala siya, ngunit patago lang ito. Kitang-kita ko nga Tito Makoy, meron siyang mga nakatagong alak sa loob ng kanyang bahay. Ito ang ininom namin. Noong medyo matagal na kaming nagkikwentuhan at tumatama na rin sa amin ang alak, nagtanong sa akin si James tungkol sa paglabas namin noong nakaraang linggo. Alam niya raw Tito Makoy na nakita ko ang nasa desktop niya kasi
bukas ito nang magising siya. Ang setting kasi pala ng kanyang desktop, 5 oras bago ito mag-screen off. Kaya nagising siyang bukas ito, samantalang ang huling hawak niya dito ay bago nga kami umalis papunta ng downtown. Nung oras na nagising siya, dapat naka-off ang screen ng desktop. Subalit bukas ito kaya alam niyang nakita ko at pinindot ko ang kanyang desktop. Tito Makoy, hindi ko rin naman ito itinanggi at ipinaliwanag ko sa kanya kung ano ang dahilan bakit pinindot ko ang kanyang desktop. Simo, ngayon alam mo na kung ano ang pagkatao ko, kung sino ako at ano ako. Iyan ang wika at tanong niya sa akin, Tito Makoy. Walang problema yan, huwag kang mag-alala. Walang makakaalam niyan, kaibigan mo ako. Ito ang paniniguro ko kay James. Salamat, Simo. Ngunit, paano kaya kung sabihin kong gusto kita? Lihim pa rin ba iyon? Yan, Tito Makoy, ang tanong niya sa akin na ikinagulat ko talaga. Marahil ganyan talaga ang mga dayuhan, dire-diretso kong magsalita ang mga ito. Walang problema yan. Iyan naman ang sagot ko sa kanya, sabay tiningnan ko siyang diretso sa kanyang mata. Lumapit sa akin si James, tumabi sa aking pagkakaupo, dikit na dikit sa akin. Tito Makoy, hindi na bago sa akin ang ganitong tagpo. Kaya naman madali akong natangay sa ginagawa ni James. O kaya marahil ay kursunada ko rin itong si James kasi magandang lalaki talaga si James. Naumpisahan na kaya nagtuloy-tuloy na, madalas na akong nakatambay sa bahay ni James. Halos gabi-gabi akong narito pag pang-araw ang shift ko sa hotel. At kung nagkakataon namang panggabi ang shift ko, 2:00 ng madaling araw ang aking labas, dumadaan muna ako sa bahay ni James bago ako dumiretso sa bahay namin. Dito namin ginagawa ang aming pribadong oras. Ang relasyon naming iyon ay tumagal din ng maglilimang taon. Hindi namin namamalayan na matagal na rin pala kami dahil nga sa kapwa kami masaya at maligaya. Subalit dahil nga sa nasa misyon lang siya, alam kong merong hangganan ang kanyang pananatili sa amin. Tito Makoy, umiyak kami pareho ni James noong panahong tapos na ang kanyang tour of mission duty sa Pilipinas. Kailangan na niyang bumalik sa US. Tito Makoy, noong huling gabi ni James dito sa lugar namin, kahit na panggabi ang duty ko, lumiban ako sa trabaho para magkasama kami sa huling pagkakataon. Ngunit Tito Makoy, pareho namin hindi naramdaman ang tamis ng pribadong oras naming iyon. Kasi pareho kami ni James, iyak ng iyak habang magkayakap. At noong sumunod na gabi ng pag-alis ni James, sinadya ko talagang maagang pumasok sa trabaho. Kasi ayokong makita si James na papaalis sa bahay niya. Maging sa trabaho, hindi ako makapagtrabaho ng matino, nalulunod ako ng kalungkutan. At noong madaling araw na pag-uwi ko sa bahay namin, ito ang pinakaunang pagdaan ko sa bahay ni James na wala na siya. Alam niyo po, Tito Makoy, tumulo talaga ang luha ko sa aking mga mata pagtapat ko rito. Nang makita kong ang bahay na kagabi lang ay kayakap ko si James, ngayon, isa ng tahimik na bahay, madilim, walang ilaw ang tahanang ito. Pagpasok ko sa bakuran namin, hindi muna ako pumasok sa bahay namin kasi pilit ko munang inalis ang kalungkutang namamayani sa akin sa oras na iyon. Umiiyak ako, Tito Makoy, sa harapan ng bahay namin. Buwan din ang binilang ko bago ako nakabangon mula sa sakit ng paghihiwalay ng landas namin ni James. Nagkakausap pa rin kami ni James sa video call kahit na nasa Tati na siya. Ngunit Tito Makoy, ang mga pag-uusap na ito ay noong unang ilang buwan lang. Kinalaunan, dumalang na ng dumalang hanggang sa natigil na kami sa aming pag-video call.
Na-assign na naman kasi sa ibang bansa si James. Ang pinakahuling nabalitaan ko tungkol kay James ay ang mission niya pala ay nasa Guatemala. Sa layong ito ng aming kinaroroonan, nagsasabi lang na ganap ng tapos ang kabanatang iyon ng buhay namin ni James. Alam niyo po siguro kung mayaman sana ako, siguro pwede akong sundan ko siya kahit sa ang sulok ng mundo. Ngunit mahirap lang talaga. Kaya kinakailangan kong harapin ang sitwasyong ito at tanggapin na wala na kami ni James. Ang ginawa ko, unti-unti na akong nagmo-move on ngayon. Umpisa na rin akong nanliligaw sa babae. Alam nyo kasi noong nandito pa sa Pilipinas si James, hindi ako nanligaw dahil nga sa masyado akong nalibang ng gusto sa masaya at matamis naming relasyon ni James. Sa paghihiwalay ng landas namin ni James, sa kasalukuyan alam kong malabo na rin na muli pang pagtagpuin ang landas naming dalawa. Kaya ngayon wala akong magagawa kundi ang humarap sa katotohanan na hindi nababalik pa ang masasayang araw namin ni James. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po mapili nyo at maibahagi mo sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Simo. Maraming salamat Simo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Tama yung ginawa mo na mag-move on ka na kasi sa tingin ko nga malabo na talagang muli pang pagtagpuin ang landas nyong dalawa ni James. At yung masasayang araw, maliligayang araw nyo ni James noon, ituring mo na lang iyon na bahagi o kaya isang kabanata ng iyong buhay. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.